Trabaho lang naman talaga ang aking hanap. Simulat sa pool nang pasukin ko ang trabaho bilang isang skilled na panday. Pero ang pinakalinya ko talaga ay pagkakarpintero, welding at pagiging plumber. Tapos ako ng 2 taon sa college. Pero dahil sa mababang minimum wage, ay naengganyo akong magpanday ng akin iyong masubukan. At sa aking pagtagal sa trabaho, bilang skilled worker, natuto akong kumilos ng walang kasama. Hanggang sa nakilala ko, ang isang pamilya na stroke, ang padre di pamilya. Maganda pa rin si Madam, at dahil nalaman kong taon na ang ganoong sitwasyon ni Sir, pumasok sa aking kokote ang salitang matagal nang walang dilig si Madam. Bagay na hindi ako nagkamali. At sa tabi ng walang magawa niyang mister, kundi ang magsalita ng abakada ay aking minasilya. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Nilo. 25 years old, tubong San Pablo. At sa ngayon ay nasa isang subdivision ako here in Cavite. 6 kaming magkakapatid, 2 lalaki at 4 na babae. Panganay ako sa aming 6 at syempre noong makatapos ako ng high school at 2 taon sa college, ay ako ang inasahan ng aking magulang na tutulong sa kanila para naman mapagtapos ang aking mga kapatid. Hindi ko sinasabing mali yun. Pero bilang panganay kasi, alam ko kung gaano kahirap ang magkaroon ng maraming anak. Nasa kabila ng hindi naman namin maayos na pamumuhay, ay nagawa pa nila kaming paabutin ng 6. Kahit na noong 3 pa lang kami, ay madalas ko nang marinig sa aking mga nanay at tatay na saan tayo kukuha ng pera. Malapit na ang pasukan ng mga bata. Factory worker si tatay at regular sa isang company sa Tekno. Pero dahil 6 kami at walang hanap buhay si nanay, parang nilalamon ng gutom na buaya ang sahod ni tatay pagdarating ang araw ng kensenas at katapusan. Pero kahit ganon, kaliwat kanan ang daing, ay naigapang pa rin naman kami. Kasama ng kapos na sahod ni tatay with konting pangungutang sa taong nakaaangat sa buhay. At nag-college akong kulang na lang, lakarin ko ang papunta sa school galing sa bahay. Sa isip ko noon, pagka-graduate ko, magkakatrabaho ako at magkakaroon na rin ng pera. At kahit paano makabalik tulong sa aking mga magulang. Bago ako nakatapos, dinanas ko rin ang magbuhat sa palengke. May isip na rin naman ako at kahit pamasahe lang ay makuha ko na sa sariling diskarte. Siyempre, high school ako. Tulad ng ibang estudyante, ay in-enjoy ko rin ang taon na iyon. High school pa lamang 3rd year, ay nakatigim na ako ng special na putahe ni tito at tita. Nanay ng jowa ko na mayroong kantin sa compound ng school namin. Alam nyo na, medyo may itsura din naman akong lalaki. At hindi tulad ng ibang estudyante, ay hindi maganda ang aking mga hinahanap. Noong high school ako, pag natunugan ko na mayroong gusto sa akin ang isang babae, nililigawan ko na yon. At isa nga doon ang babae na itago na lang natin sa pangalang Diana. Hindi kagandahan, hindi rin sexy, pero ang importante, isa siya sa nagbigay ng magandang nakaraan ko ng high school. Una naming ginawa ang pitik bulag ay sa Bayabasan, malapit sa ilog. At kung paano ko naman na-discover ang magandang spot na iyon, yun ay dahil may shortcut doon tawid ilog patungo sa bahay ng tropa. At dahil nga meron akong dayan na nangakong humanap lamang ako ng magandang lugar, ay kanyang ipagkakaloob sa akin ang bibingka na hindi pa man naluluto ay sunog na. At di umano'y patunay kung gaano niya ako kamahala. Sa isip ko, hindi baling isipin ng ibang estudyante na bakit hindi ako pumili
Nang pagdating sa itsura ay kalibel ko naman. Aanhin ko naman ng maganda kung display lang naman. Nakarami din kami ni Dayan na umabot sa punto na kung noong una alis lahat. Pero dahil parang nakasanayan na rin namin, kung minsan itulad na lang ng isang tula, diretsyo na agad, walang entro o pasakalye. College, ayun, wala akong naging jowa. Inuna ko kasi ang pagsa-sideline at nag-focus ako sa pag-aaral sa pag-aakalang pag nakagraduate ako at nagkaroon ng trabaho ay magiging maganda ang pasok ng pera sa akin. At noong ako ay makagraduate at makaipon ng pera na pang requirements, mag-apply at matanggap sa trabaho, ay doon ko palang higit na nalaman kung bakit para bang dumadaan lang ang sahod ni tatay sa kanyang mga palad. In fact, pag-a-apply pa lang pahirapan na. Sa dami naming nag-a-apply, nung nagsipagpasa kami ng biodata, pakiramdam ko, parang rapo lang ang datingan, panalo ang mabunot. Bukod pa doon, ay para akong nagkaroon ng responsibilidad sa bahay sa pagkakaroon ko ng trabaho. End of contract, apply paulit-ulit. Hanggang sa yayain ako ng tropa, aniya, kulang daw sila ng labor at 350 per day. At noong sabihin ko na marunong akong mag-welding, ay gagawin daw niya akong 400 a day. Dahil pakyaw naman nila. At doon na nagsimula ang aking pagka-interest sa construction. Simula nang pasukin ko ang pagiging construction o panday o kung ano man ang tawag nyo diyan, ay hindi na ako bumalik sa pagpasok sa factory. At sa loob ng ilang taon ko bilang panday, na-develop ko ng maayos ang napili ko na magiging skill, karpentero, welder at plumbing. Yung iba dyan tulad ng mason, steelman, pintor at elektrikal, lahat naman yan ay marunong ako. Hindi nga lang masyado sa elektrikal. Pero kung mga bahay lang naman yakang-yaka. At syempre, bukod sa actual ay sinamahan ko rin iyan ng ilang panonood sa mga social media. Masaya, sariling oras lalo na kung pakyaw ang trabaho. Iba't ibang tao. Merong ang idea, nagmumula sa amin nagagawa. At ang iba naman ay sa mismong nagpapagawa. Merong galante at meron din naman na ang gusto yata, libre na. Galante tulad ng libre mula almusal. Minsan pag may sobra sa tanghalian, take home pa namin yon. At kuripot na ayaw ko nang ikwento. Hanggang sa pati ang magtrabaho ng solo, pero mas may kita at akin na ring nagustuhan. Simula nang pasukin ko ang pagiging panday, ay hindi na rin ako nagkaroon ng jowa. Although kung minsan pag namimiss ko ang kapirasong karne, gumagastos ako. At dito lang ako sa pagiging panday, hindi nawawala ng pera. At ang naging hilig ko, motora. Meron akong Rider 150 na ngayon ay malaki na rin ang aking nagagastos. At siyang aking service pag may malayuan akong gawa. Hanggang sa aking makilala ang isang pamilya na stroke patient, ang padre di pamilya. At ang aking malaman na taon ng ganoon ang kalagayan ni Sir, ay pinasok lang Espiritu di Colastoy ang aking kokote. Maganda pa si Madam, makinis at kumbaga sa isang sasakyan ay mukhang hindi pa masyadong nagamit. Meron silang 2 anak, isang babae at isang lalaki. Lalaki panganay nila Madam, kasing idaran ko. Maganda rin yung anak nilang babae, kaso may jowa. At doon ko na rin nalaman na si Madam pala ay isang dentista. At may pwesto sa loob din lamang ng subdivision kung saan ako nakatira. At masabi ko na rin nga pala, iyong bahay na aking tinutuluyan ay NHA. Kaya sa akin ito nakapangalan. Ayos naman, dahil mababa ang monthly at kayang-kaya. At dahil si Madam ang aking madalas ay kausap sa kanila. Dahil sa aking biglaan na pagpunta kung minsan, ay talagang nawawala ako sa focus dahil sa kanyang ayos. Dahil kung ano-ano ang aking nakikita. At kung ano ang aking naging project sa bahay ni na Madam ay ang papag sa kanilang master bedroom.
Medyo luma na kasi at ginawan ko sila ng bago. Mahirap pa na talaga pag na-stroke ang isang tao. Pakirinig ko sa mga sinasabi ni Sir abakada lamang kapag meron siyang kailangan. Bukod sa quality pang si Madam, ay madali rin siyang kausap. Kaya naman hindi ako natagalan sa aking project. At sa aking halos isang linggo na trabaho, kung susumahin dahil hindi naman continuous. Naisip ko na marahil, kaya ganoon ang madalas postura ni Madam dahil nangangailangan siya ng hardinero na magiging tagadilig. Imposible naman kasi na ni minsan hindi sumagi sa isip niyang when kaya ulit. At sa aking muling pagbalik sa huling araw para i-finish, ang papag ay isang sorpresa ang bumulaga sa akin. At ang sorpresa, hindi pa man burnish ang papag, ay inilipat na nila doon si Sir. Medyo napakamot ulo ako ng konti, mga 30. At dahil nataong si Madam Dentista lamang, ang andon liban kay Mr. Abakada, ay wala na akong nagawa, kundi ipasok ang ilang wood screw at misilyahin iyon ng pakonti-konti dahil sa relax na pagkakahiga ni Sir. Yung tipong masilyang dugtungan lamang at hindi na kailangan pang gamitan ng liha. At si Madam na rin ang nagsabing ayos na iyon at ang next project ay sa kanyang clinic para magpagawa ng hanging cabinet. Noong araw ding iyon, nang dumating ang bunso nila Madam, nagtungo naman kami sa clinic at doon ko na naisipang haluan ng pambobola kay Madam ang aking trabaho. Sa palagay ko naman kasi close na kami at nasabi ko nga kay Madam na, Madam, kung taon na palang ganun si Sir, ibig sabihin, wala na ring dilig. At doon natawa na lang si Madam. At sagot ni Madam, anong gagawin ko? Hindi na pwede ang mister ko. Alangan namang humanap ako ng ibang gagawa noon, di ba? At naging sagot ko, ay hindi naman yun problema. Ako, pwede kitang tulungan. Natahimik at hindi sumagot si Madam. At nang akin siyang lingunin, ay doon pa lang siya sumagot. At ang sabi, sigurado ka? Kasing edad mo lang ang panganay ko. At sabi ko naman, ayos lang yan Madam. Hindi naman tayo magkamag-anak. Pag-iisipan daw niya at hanggang sa natapos ako ay hindi na namin iyon na pag-usapan. Dahil hindi naman monkey business ang aking ipinunta although aminado akong kung pumayag lang si Madam ay hindi lang monkey business ang kanyang aabutin. Oo, nakakapanghinayang. Tingin ko rin kasi konting pihit pa. Bubukas na yon.